Pakiramdam mo ba ay natigil ka sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, na para kang gumagalaw sa mga ikot? Naranasan mo na bang gawin ang mga bagay na dati mong ginagawa ng may labis na kagalakan? Nahihirapan ka bang manatiling pare-pareho sa espiritual na mga bagay? Marahil ay hindi ka na nasasabik sa presensya ng Diyos. Nawalan ka na ba ng sigla at hilig sa paglilingkod? Pakiramdam mo ba ay nahiwalay ka sa iyong paniniwala? Pagkatapos ay oras na para sa isang espiritual na pagsusuri. Maaaring hindi ka na lumalaki. Minamahal, ang espiritual na pagwawalang kilos ay maaaring maging napakabanayad, ngunit hindi walang mga palatandaan. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay maaaring magbukas ng pinto sa personal na paglaki at pagpapanibago. Panatilihin ang panonood habang ginalugad namin ang 10 senyales na ikaw ay espiritual na stagnant. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na video. Mga minamahal, ninanais ng Diyos na mas lumalim ang iyong kaalaman sa Kanya. Gusto niyang lumaki ka sa tangkad. Ayaw niya na ikaw ay paikot-ikot sa bawat hangin ng doktrina. Hindi rin niya gustong guluhin ka ng dyablo. Sumasang-ayon ka na walang magulang ang gustong makaranas ng mabagal na paglaki ang kanilang anak. Iyan ay ang parehong paraan na ang Diyos ay hindi masaya kapag hindi ka lumalago sa iyong paglalakad kasama siya. Alam mo ba kung bakit nagawa ni Jesus ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya? Sinasabi sa Lucas 2:52 at si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan, at sa paglugod sa Diyos at sa mga tao. Minamahal, mayroon ding kataasan na maaari mong matamo sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kasalukuyan mong nararanasan, ngunit hindi mo kayang maging kampante, dahil sa Diyos, laging marami pa. Alam mo ba na ang pagtigil sa espiritual ay isang hakbang lamang mula sa espiritual na kamatayan? Kasing sama nito. Kapag tumanggi kang lumaki, magsisimula kang mabulok. Sa lalong madaling panahon, magsisimula kang magkaroon ng kawalang interes sa mga espiritual na bagay. Kung hindi gagawin ang pag-iingat, maaari itong humantong sa paghihiwalay sa Diyos. Alam kong hindi mo gusto yon, tama ba? Pagkatapos ay patuloy na manood habang sinusuri natin ang 10 palatandaan na nagpapahiwatig ng espiritual na pagwawalang kilos. Numero 1, nabawasan ang gana sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang dahilan ng paglago. Itinatag ito ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 2:2. Sinabi niya, tulad ng mga bagong silang na sanggol, hinahangad mo ang purong espiritual na gatas upang ikaw ay lumaki sa iyong kaligtasan. Alam mo ba kung ano ang salita ng Diyos? Ang iyong espiritual na pagkain. Bilang anak ng Diyos, nangangahulugan ito na titigil ka sa paglaki kapag hindi mo na hinahangad ang salita ng Diyos. Alam mo kung gaano kahalaga ang dieta sa isang lumalaking bata, hindi ba? Iyon ay dahil ang tamang pagkain ay naglalaman ng mga tamang nutrients para sa bodybuilding at body development sa tamang proporsyon. Sa kalusugan, maraming mga sakit na kondisyon na naugnay sa hindi magandang gawi sa pagkain. Halimbawa, magkakasakit ka kapag hindi ka kumonsumo ng sapat na protina o hindi mo talaga naubos ang mga ito. At alam mong hindi ito tamang paraan para lumago. Ang kakulangan ng ilang mahahalagang bitamina ay humahantong sa scurvy, night blindness, at iba pang kondisyon ng sakit. Sa katulad na paraan, kapag hindi mo na nararamdaman ang pagnanasang kumain at magbulay-bulay sa salita ng Diyos, maaari kang magsimulang magkasakit sa espiritual. Dahil dito, nagiging mapurol ka sa pag-unawa sa mga espiritual na bagay. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan nagiging mahirap marinig ang pakikipag-usap sa iyo ng Diyos? Madali kang malito, hindi tulad ng dati. Nangyayari ito sa iyo dahil malayo ka sa pangunahing paraan ng pagsasalita ng Diyos, iyon ay ang nakasulat na salita ng Diyos. Noong si Jesus ay nasa lupa, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na marami siyang sasabihin sa kanila, ngunit hindi pa nila ito matiis. Ito ay dahil sila ay mga sanggol pa. Kaya nga ginugol niya ang kanyang oras sa pagtuturo sa kanila ng sunod-sunod na mga bagay. Alalahanin ang unang pagkakataon na ibigay mo ang iyong buhay kay Kristo,
paano ka laging nakakahanap ng oras para basahin ang iyong Biblia? Ang iyong Biblia ang iyong kasama noon. Pero ngayon, masyado kang naging abala. Alam mo ba kung gaano ito delikado? Kung hindi gagawin ang pag-iingat, magsisimula kang magkaroon ng makating tainga at maaaring tangayin ka ng hangin ng masasamang doktrina. Ipinagbabawal ng Diyos na mangyari ito sa iyo. Tandaan, tayo ay nasa mga huling araw kapag ang mga huwad na guro ay bumabangon. Hindi mo kayang hindi kilalanin ang Diyos sa iyong sarili. Bilang 2, nawawalang oras ng pagdarasal. Mahal, kumusta ang buhay panalangin mo? Kailan ka huling nakipag-isa sa Diyos sa panalangin? Naaalala mo ba ang huling pagkakataon na isinulong mo ang iyong sarili sa pakikipag-isa sa Diyos? Alam mo kung ano? Madalas sinasabi na ang komunikasyon ay ang lifeline ng isang relasyon. Gayon din, ang panalangin ay ang linya ng buhay ng pananampalataya ng isang mananampalataya. Kaya kapag hindi ka na nasisiyahan sa pakikipag-usat sa Diyos, dapat kang mag-ingat. Kapag mas gusto mong bumugol ng maraming oras kasama ang isang tao kaysa sa Diyos, panoorin mo ito. Kapag ang mga panalangin ay nagsimulang pakiramdam tulad ng mga gawain sa halip na isang taos pusong pakikipag-usap sa lover ng iyong kaluluwa, iyon ay isang pulang bandila. Kung laktawan mo ang iyong oras ng pagdarasal, maaari kang maging espiritual. Ito ay dahil ang isang paraan upang makilala ang isang lumalago at alertong mananampalataya ay ang kanilang pagtugon sa mga panalangin. Kahit na noong gumawa ng utos si Haring Nabucodonosor na walang dapat humingi ng anuman sa ibang Diyos maliban sa kanyang Diyos, hindi naging komportable si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi sila nagpatinag kahit na ito ay kabayaran ng kanilang buhay. Iyan ay nagpapakita ng isang mananampalataya sa isang gumagana at lumalagong relasyon sa Diyos. Anumang kulang dito ay mapanganib. Naaalala mo ba kung gaano mo kadalas marinig ang boses ng taong mahal mo? Paano mo gustong maging sa paligid ng tao? Ganon din sa Diyos. Kaya naman, maaari kang maging walang pag-asa sa espiritual kapag napansin mong ang panalangin ay biglang naging pabigat sa iyo sa halip na isang pribilehiyo. Bilang 3, kompromiso at pagkawala ng paniniwala. Napapansin mo ba na hindi na ginagawa ang mahalaga sa iyo? Nasusumpungan mo ba ang iyong sarili na nag-aalinlangan sa kung ano ang minsan mong hinatulan? Ito ay maaaring dahil sa hindi nasagot na mga panalangin o isang estado ng kawalan ng pag-asa dahil sa matagal na paghihintay. Kung ganito ang nararamdaman mo, maaaring ito ay senyales na nakakaranas ka ng espiritual na pagwawalang kilos. Si Juan Bautista ay lubos na kumbinsido na si Jesus ang Mesyas. Siya ay nagpatotoo tungkol sa kanya sa mga tao. Ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang nangunguna. Gayunpaman, nang ilagay siya ni Haring Herodes sa bilangguan, hindi na siya sigurado kung sino si Jesus. Kinailangan niyang magpadala ng 2 disipulo upang itanong kung si Jesus ang Mesyas. Maaari mo bang isipin yon? Sa parehong liwanag, kung nakita mo ang iyong sarili na nag-aalinlangan sa iyong mga paniniwala, marahil hindi ka na sigurado kung ang langit ay totoo o hindi ka na naniniwala sa kabanalan bilang isang kinakailangan para makita ang Diyos. Kapag ang iyong pananampalataya ay nagsimulang manginig, ikaw ngayon ay itinatapon paroot parito. Ang pagwawalang bahala sa katotohanang dati mong pinaniwalaan at pagtanggap sa tila maginhawa ay isang senyales na hindi ka lumalaki. Numero 4, tinanggihan ang antas ng pag-ibig. Ang isa pang palatandaan ng espiritual na pagwawalang kilos ay ang pag-ibig mo sa Diyos at sa mga tao sa paligid mo ay nagsisimula ng lumamig. Noong unang panahon, mahal mo ang Diyos. Maaari kang gumawa ng karagdagang milya para sa Kanya. Walang sakripisyo ang labis na binayaran mo. Natutuwa kang maglingkod sa iba. Ngunit ngayon, nahihirapan kang magpakita ng pagmamahal sa mga tao. Nagpupumilit kang magbigay sa pagsulong ng kaharian dahil ang patunay ng pag-ibig ay sakripisyo. Hindi mo na hinahangad na gumugol ng kalidad ng oras sa Panginoon. Sa halip, may ibang pumalit sa iyong nag-aalab na pag-ibig sa Diyos. Mas mahal mo ngayon ang iyong trabaho kaysa sa Diyos. Maaaring ito ay ang iyong asawa o mga anak
o isang bagay na kasing mundo ng iyong paboritong palabas sa di. Iyon ay isang malinaw na senyales na may mali. Mahal na mahal ni Abraham ang Diyos. Alam ng Diyos na mahal niya siya at tinutukoy niya siya bilang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nang ipanganak ni Abraham si Isaac, ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay nabawasan. Alam ng Diyos na mapanganib para kay Abraham na magpatuloy sa ganito, kaya tinawag niya ito at sinabi sa kanya na lumakad kasama niya at maging perpekto. Nagpasya siyang subukan ang kanyang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng paghiling na isakripisyo niya si Isaac, ang kanyang nag-iisang anak. Si Abraham ay sumunod at ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Minamahal, suriin ang iyong bangko ng pag-ibig. May napalitan ba o sinuman ang iyong pagmamahal sa Diyos? Tinanong ni Jesus si Pedro kung mahal niya siya ng higit sa lahat ng mga himala at mga kababalaghang nakita niya. Ito ay dahil ang Diyos ay gagawa lamang ng seryosong negosyo sa mga nagmamahal sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Ayaw niyang ibahagi ang Kanyang lugar sa buhay mo sa kahit ano o kahit kanino. Ngunit kapag hindi mo na siya inuna sa iyong buhay, maaaring ito ay senyales na ikaw ay espiritual na stagnant. Hindi lang yan. Sinabi ni Jesus na ang patunay na isa ka sa Kanyang mga alagad ay ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa-tao. Upang patibay nito, sinasabi ng 1 Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Patuloy niyang sinabi na ang sinumang nagsasabing mahal niya ang Diyos nang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay sinungaling. Nakikita mo ba ngayon na kapag wala ka ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang mga tao sa loob mo, o kapag ito ay nabawasan, ito ay tanda ng espiritual na pagwawalang kilos? Numero 5, pagkawala ng kagalakan. Ang kagalakan ay patunay na ikaw ay malusog bilang isang mananampalataya. Ang isang welcome package ay kasama ng iyong salvation kit, at iyon ay kagalakan. Ang kagalakang ito ay hindi nakasalalay sa iyong mga kalagayan. Sa halip, pinapanatili kang nakalutang kahit na ang iba ay lumulubog. Ipinahayag ni Pablo at Silas ang kagalakang ito kahit sa loob ng bilangguan. Gayunpaman, ang kagalakang ito ay maaaring mawala. Alalahanin ang panalangin ni David para sa kapatawaran sa mga awit 51 pagkatapos niyang gawin ang mga kasalanan ng pangangalunya at pagpatay. Nagsumamo siya sa Diyos na ibalik sa kanya ang kagalakan ng kaligtasan. Naaalala mo ba ang kagalakan na pumuno sa iyong puso noong una kang naniwala, ang kagalakang hindi mo maipaliwanag o maunawaan? Ano ang nangyari sa kagalakan na iyon? Buo pa ba ito o nawala na? Tandaan, ang kagalakan ay bunga ng Espiritu. Lagi kang makakatagpo ng kagalakan saan man naninirahan ang Espiritu ng Diyos. Ang saya na ito ay lampas sa panandaliang pakiramdam. Ngunit kapag napansin mo na ikaw ay nagiging malungkot, hindi ka na madaling lapitan tulad ng dati, ito ay nagpapahiwatig ng isang estado ng espiritual na pagwawalang kilos. At tulad ni David, kailangan mong dumaing sa Diyos para sa pagpapanumbalik kaagad. Ito ay dahil sinasabi ng Biblia na maaari ka lamang gumuhit mula sa balon ng kaligtasan ng may kagalakan. Nangangahulugan ito na hindi mo matatamasa ang mga pagpapala ng kaligtasan kapag ang kagalakang ito ay nawawala. Numero 6, pagkawala ng lakas at sigla. Ikaw ba ay patuloy na nakakaramdam ng pagod at panghihina, lalo na sa espiritual na mga bagay? Alam mo ba na maaaring senyales na hindi ka lumalaki? Alam mo ba kung bakit? Sa pisikal, ang isang may sapat na gulang ay may higit na lakas upang gawin ang mga gawain kaysa sa isang bata, tama ba? Ang parehong naangkop sa espiritual na mga bagay. Habang lumalago ka sa espiritual, sapat na pagtitiwala sa iyo ng Diyos upang ibigay ang ilang bagay sa iyo. Kung paano mo pinangangasiwaan ang mga ito ay tumutukoy sa iyong espiritual na antas. Naaalala mo ba ang talinghaga ng mga talento? Binigyan sila ng master ng mga talento batay sa kani-kanilang kakayahan. Ito ay hindi ginawa dahil sa paboritismo, dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi ng sinumang tao. Hindi siya partial. Nakikipagtulungan siya sa lahat ayon sa kaya nilang tiisin. Sa talinghaga ng mga talento, matutuklasan mo kung gaano maliksi ang binigyan ng 5 talento.
Ipinagpalit niya ito at nakakuha ng 5 dagdag na talento. Sasang-ayon ka na nangangailangan ng lakas upang makipagkalakalan, tama ba? Sa makatuwid, kapag napansin mo na hindi ka lumalawak sa paglilingkod sa kaharian, kung ang mga kaaway na hindi ka kayang panindigan noon ay nasakop ka na, ito ay nagpapakita na ang iyong lakas ay maliit. Sinasabi sa Kawikaan 24:1-0, kung ikaw ay nanghihina sa panahon ng kabagabagan, gaano kaliit ang iyong lakas. Ito ang dahilan ng espiritual na pagwawalang kilos. Naaalala mo ba si Samson? Noong napanatili pa rin niya ang kanyang mga pagtatalaga, nakita mo kung gaano siya kalakas. Mag-isa niyang pinatay ang isang leon gamit ang kanyang mga kamay. Hinila niya pababa ang tarangkahan ng isang buong lungsod ng walang tulong. Hindi niya magagawa iyon sa pamamagitan ng kanyang pisikal na lakas. Sa halip, mayroong isang panloob na lakas na nagtutulak sa kanya. Ngunit ano ang mangyayari kapag siya ay nahiwalay sa Diyos? Siya ay natalo, at siya ay naging katatawanan sa kanyang mga kaaway. Mga minamahal, napapansin mo ba na wala ka ng lakas para mag-ayuno at magdasal tulad ng dati? Nababawasan ba ang iyong sigasig? Kung gayon, maaari itong maging tanda ng espiritual na pagwawalang kilos. May kaugnayan ka ba sa alinman sa mga palatandang ito? Hindi pa tayo tapos. Huwag kang umalis dahil ang huling tanda ay magugulat sa iyo. Nakaka-relate ka ba dito? Numero 7, pag-uusig ng mga kasalanan. Naramdaman mo na ba na paulit-ulit kang naipit sa ikot ng parehong mga kahinaan at kasalanan? Nahuhulog ka ba sa kasalanan ng kaunti o walang pagtutol? Kahit anong pilit mo, hindi ka makakawala. Ang mga kasalanang ito ay naging nakagawian mo na at para kang nakakulong. Maaaring ito ay pagmamataas, kasinungalingan, galit, pagkagumon, at iba pa. Para bang naging bahagi mo na ito at parang hindi mo ito matitinag ng madali. Pagkatapos ay magsisimula kang magtaka, paano ako nakarating dito? Well, iyan ay isang sintomas ng espiritual na pagwawalang kilos. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa isang ilog o pond na humihinto sa pag-agos? Nagsisimula itong mabango. Ito ay dahil ito ay naging isang breeding site para sa pagkabulok. Gayon din, alam mo na ang isang ibon ay maaari lamang dumapo sa malamig na pagkain. Hindi ito nangahas na pumunta doon kapag mainit. Katulad nito, kapag ang isang mananampalataya ay tumigil sa paglaki, ang apoy ay nagsisimulang bumaba. Ang gayong mananampalataya ay unti-unting nanlalamig at ito ay makaakit ng napakaraming demonyo. Ang mga demonyong ito ay kukunin ang gulong ng buhay ng isang mananampalataya at nagsimula silang magdikta kung ano ang nangyayari doon. Dahil sila na ngayon ang may kontrol, ang mananampalataya ay wala ng lakas ng loob na pagtagumpayan ang kasamaan. Mga minamahal, ang kaunting pahinga sa iyong paglalakad kasama ang Diyos ay nakapipinsala. Isipin na sinundan ni Pedro ng mabuti si Jesus, sa palagay mo ba ay hindi niya ipagkakait si Jesus? Naaalala mo rin ba si Noe? Itinala ng Biblia na siya ay isang matuwid at debotong tao, kaya't natagpuan siya ng Diyos na karapat-dapat na magtayo ng kaban ng pangangalaga sa gitna ng lahat ng tao sa lupa. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos ng baha? Naging kampante siya. Hindi na siya lumalaki. Dahil dito, nagtanim siya ng ubasan at nalasing. Sa sobrang lasing niya ay nakatulog siyang nakahubad. Sa kalaunan, isinumpa niya ang henerasyon ng kanyang huling anak. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa pagbubukas ng isang maikling window ng kasiyahan. Kaya naman hindi mo kayang magbiro sa lakad mo kasama ang Diyos. Dapat mong pasanin ang iyong krus araw-araw at sundin ang guro. Pagkatapos ay makakalaya ka sa mahigpit na pagkakahawak ng kalaban. Numero 8, pagkahiwalay sa mga kapwa mananampalataya. Nararamdaman mo ba na parang ikaw ay may sarili? Nararamdaman mo bang lahat ng iba ay mali samantalang ikaw lang ang tama? Sa mga awit 122, sinabi ni David, "Ako ay nagalak kasama ng mga nagsabi sa akin, tayo'y pumunta sa bahay ng Panginoon." Para sabihin sa iyo kung gaano niya kasaya ang pagpunta sa templo,
Kahit bilang isang hari, sinabi niya, mas mabuting gumugol ng isang araw sa hukuman ng Panginoon kaysa sa 1,000 sa ibang lugar. Gayunpaman, bilang isang hari, mas pinili niyang maging isang bantay pinto sa templo. Ito ay dahil siya ay konektado sa Diyos. Nakikita mo, ninanais ng Diyos ang pagtitipon ng mga banal. Sa kabilang banda, ang dyablo ay laging naghahanap ng paraan upang guluhin ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Ito ay dahil alam niya ang kapangyarihan ng pakikisama at ang pagsasama-sama ng mga santo. Sa mga salita ni Jesus, sinabi niya, siya ang tunay na puno ng ubas at ang mga mananampalataya ay ang mga sanga. Ang bawat Kristiyano, anuman ang lahi, kulay, at nasyonalidad, ay miyembro ng katawan ng Panginoon at kailangan natin ang isa't isa upang mabuhay. Ang Panginoon ay nagbigay ng iba't ibang mga regalo sa kanyang katawan upang makinabang. Nasa iyo ang wala sa ibang tao, at nasa ibang tao ang wala sa iyo. Ito ay upang walang sinuman ang makadama ng sapat sa kanyang sarili. Kami ay umaasa sa isa't isa. Ito ay kung paano ito idinisenyo ng Panginoon, kaya ang anumang kulang dito ay hindi sa Diyos. Bilang isang mananampalataya, ang pagpunta sa simbahan at pakikisalamuha sa ibang mga mananampalataya ay dapat makapagpasaya sa iyo. Ito ay dahil lumalakas ka at lumalakas kapag ikaw ay nasa pakikisama sa iba. Kaya kapag nakakaramdam ka ng pag-iisa at pag-asa sa sarili, ito ay isang malinaw na senyales ng pagbaril sa paglaki. Dapat mong muling subaybayan ang iyong mga hakbang sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil ito ay mapanganib kapag hindi mo ginawa. Numero 9, kawalan ng pakiramdam ng layunin. Ang isa pang senyales na ikaw ay espiritual na stagnant ay ang iyong pagnanasa at layunin ay hindi ka na kinakain. Kapag nadiskubre mo na wala kang ganang gawin ang mga bagay na minsang nagbigay sa iyo ng kasiyahan, hindi ka na nag-aalala tungkol sa mga nawawalang kaluluwa, wala ka nang pakialam sa iyong mga pangarap at mithiin, kung gayon ito ay isang dahilan ng pagkaalarma. Sinabi ni Jesus na ang sigasig ng sambahayan ng kanyang ama ay lumamon sa kanya. Sinabi pa niya na kailangan niyang gawin ang trabaho ng kanyang ama. Iyon ang inilaan niya sa lahat ng oras niya sa mundo. Gayon din, dapat kang mabuhay para sa iyong layunin. At ang iyong koneksyon sa Espiritu ng Diyos ang nagtutulak at nagtutulak sa iyo. Tingnan mo si Paul. Sa kabila ng mga hamon na kinaharap niya, itinapon siya sa loob ng bilangguan, binugbog siya, ngunit hindi siya napigilan. Itinuloy niya ang kanyang mga layunin at pangitain hanggang sa wakas. Siya ay nagpatotoo na siya ay lumaban ng isang magandang laban at natapos ang kanyang kurso. Minamahal, ito ay dahil palagi siyang nagsusumikap na lumago. Sa kabila ng kanyang mga nagawa at lalim ng paghahayag, palagi siyang nagsisikap na umunlad. Sa Filipos 3:10, sinabi niya, nais kong makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa pakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa, na naging katulad niya sa kanyang kamatayan. Hindi nakapagtataka na magagawa niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ang isang maliit na paglihis sa iyong paglalakad kasama ang Diyos ay magiging sanhi ng pagkawala ng iyong focus. Ang espiritual na pagwawalang kilos ay hindi isang opsyon kung gusto mong manatiling nagniningas sa iyong layunin. Numero 10, pagbulong-bulungan at pagreklamo. Ang pinakahuli ngunit hindi ang pinakamaliit na palatandaan na ikaw ay maaaring maging espiritual na walang pag-unlad ay ang pagsisimula mong bumulong-bulong at magreklamo. Mga minamahal, isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang sanggol at isang may gulang na Kristiyano ay isang buhay ng pasasalamat. Naaalala mo ba ang kwento ni Moises at ng mga Israelita? Napansin mo ba na ang mga Israelita lang ang nagrereklamo? Patuloy silang nagbubulong-bulungan at nagrereklamo laban sa Diyos. Sa halip na purihin ang Diyos dahil sa kabutihang kanilang tinatamasa, pinili nilang magbulong-bulungan at magreklamo. Ito ay dahil tumanggi silang lumaki. Nakita nila kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa mga Ehipsyo. Sila ay mga saksi sa makapangyarihang mga gawa ng Diyos, ngunit hindi sila makapagtiwala sa Diyos ng sapat para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa ilang.
Sa halip na matapang na hingin sa Diyos ang kanilang mga pangangailangan, nagpasya silang bumulong-bulong at magreklamo. Naaalala mo ba noong pinakain sila ng Diyos ng mana, isang espesyal na pagkain na ginawa para sa mga anghel, ngunit nagreklamo sila at gusto ang mga pipino at bawang na kanilang kinakain sa Ehipto. Alam mo kung paano ito nagalit sa Diyos, tama ba? Ang isang bata na lumalaki sa pagiging isang anak ay palaging sapat na matapang na lumapit sa kanyang ama para sa anumang kailangan niya. Gayunpaman, ang isang bata na nananatiling isang sanggol ay umiiyak para sa lahat. Mga minamahal, sinasabi ng Biblia na natanggap mo ang espiritu ng pagiging anak, kung saan matapang kang makakalapit sa Diyos at masasabing, Abba Ama. Ngunit kapag natuklasan mo na sa halip na manalangin at magtanong sa Diyos, puno ka ng mga reklamo, pagkatapos ay panoorin ito. Ito ay isang senyales na hindi ka lumalaki at dapat mong gawin ang isang bagay tungkol dito. Inaasahan ng Diyos na lumapit ka sa Kanyang presensya nang may pasasalamat at papuri ng buong tapang. Gusto niyang pasalamatan mo siya sa ginawa niya para sa iyo at hilingin sa Kanya ang anumang kailangan mo. Ikaw ang Kanyang pinakamamahal na anak. Alam niya kung ano ang kailangan mo at maibibigay niya ito sa iyo. Sinasabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya kapag nakita mo ang iyong sarili na gumagawa ng iba, napupuno ka ng pag-aalala at mga reklamo sa halip na pasasalamat at pagsasaya, iyan ay patunay na hindi ka lumalaki. Ito ay dahil kapag nagreklamo ka, hindi direktang sinasabi mo sa Diyos na hindi ka naniniwala sa Kanyang mga kakayahan, at hindi ito ang wika ng isang anak. Minamahal, alam mo ba na walang ganoong estado bilang espiritual na pagwawalang kilos sa totoong kahulugan? Ito ay dahil ikaw ay tumataas o bumababa. Ito ay maaaring ikaw ay lumalaki o lumiliit. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring magpahinga mula sa mga espiritual na bagay. Gaya ni David, hindi siya nakipagdigma kung kailan nararapat. Iyon lang ang kailangan ng dyablo. Ang natatanging pagkilos ng kasiyahang ito ay humantong sa kanya sa mga kasalanan ng pangangalunya at pagpatay. Alam mo kung anong nangyari sa kanya? Nagalit ang Diyos sa kanya at isinumpa niya ang kanyang sambahayan. Ngunit narito ang mabuting balita, sinasabi ng Biblia na may pag-asa para sa isang puno kahit na ito ay pinutol. Para sa bangon ng tubig, maaari itong bumangon muli. Maaari kang bumangon muli. Ang hininga ng Diyos sa iyo ay maaaring gumising sa iyo, ngunit dapat mong hangarin ito, dahil hindi ka pipilitin ng Diyos na gumawa ng anuman na labag sa iyong kalooban. Kailangan mong makipagtulungan sa Diyos. Kaya gaano ka kadesperado para sa muling paggising? Gusto mo bang malaman kung paano muling pag-init ang iyong espiritual na buhay? Pagkatapos ay sundin ang mga simpleng hakbang na ito na matututunan mo mula sa video na ito. Una, tanggapin at kilalanin ang iyong kasalukuyang estado. Huwag subukang magpanggap at ipagpag ito. Huwag mong pakiramdam na maayos ang lahat, mahal. Hindi ka dapat nabubuhay sa pagtanggi sa sarili. Tutulungan ka lang ng Diyos kapag gusto mo. Tandaan, nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang lahat. Palaging nakabuka ka ang kanyang mga braso. Ang hinihintay lang niya ay ang paglapit mo sa kanya. Pangalawa, mag-retreat. Ang isang paraan upang mabilis na mapasigla at magising ang iyong espiritual na buhay ay sa pamamagitan ng pag-atras. Ang sabi ng Biblia, silang na naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y lilipad sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Dahil ang Kristiyanong karera ay isang sprint at hindi isang marathon, may mga posibilidad na maging mahina ka sa paglalakbay na ito. Ngunit ang sinadyang pagsisikap na ihiwalay ang iyong sarili sa ingay ng mundo upang hanapin ang mukha ng Panginoon ay isang hakbang sa pagbabago. Kapag nag-retreat ka, ipinagpapalit mo ang iyong kahinaan sa kanyang lakas. Gayon din, ang pagkakaroon ng kasosyo sa pananagutan ay makakatulong sa iyo. Sinasabi ng Biblia na ang bakal ay nagpapatalas ng bakal.
Nangangahulugan ito na kapag ang isang bakal ay mapurol, ang isa naman ay nagpapatalas nito. Mga minamahal, ang paghihiwalay ay isa sa mga diskarte ng dyablo. Huwag mong hayaang bunutin ka ng dyablo mula sa apoy. Tiyaking palagi kang nakasaksak. Magkaroon ng mga kasosyo sa panalangin at pag-aaral. Kahit na mahina ka, ang iyong kapareha ay maaaring mamagitan at tulungan ka hanggang sa maaari kang tumayo muli. Bukod pa rito, yakapin ang pangako at disiplina. Minamahal, kailangan ng intensyonalidad upang lumaki sa espiritual. Ito ay dahil napakaraming bagay ang nakikipagkumpetensya para sa iyong oras at pangako. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo kay Timoteo na makipaglaban ng taimtim para sa pananampalatayang ibinigay sa kanya. Kailangan mong ipaglaban ang iyong espiritual na paglago. Panatilihin ang isang schedule ng panalangin at isang plano sa pag-aaral ng Biblia. Maaari kang magsimula sa 2 kabanata bawat araw. Gawin itong batas na hindi ka kakain ng almusal hanggat hindi mo napag-aaralan ang iyong Biblia. Maaari ka ring makinig sa mga espiritual na tape at mga mensaheng inspirasyon ng Espiritu para tulungan kang tumayo sa iyong mga paa. Ang isa pang bagay na maaari mong gawin ay isawsaw ang iyong sarili sa isang kapaligiran ng pagsamba. Ito ay dahil ang pagsamba ay nag-aanyaya sa presensya ng Diyos. Sinabi ng Diyos na tinatahanan niya ang mga papuri ng kanyang mga tao. Kapag sinasadya mong purihin at sambahin ang Diyos, magugulat ka kung gaano kalulubog sa kanyang kaluwalhatian. Naaalala mo ba ang nangyari nang italaga ni Solomon ang templo ng Panginoon? Sinasabi ng Biblia na sa sandaling maglingkod ang koro, na puno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo, at kahit na ang mga pari ay hindi magawa ang kanilang mga tungkulin. Ito ay upang sabihin sa iyo na kapag sinasamba mo ang Diyos, ibabad mo ang iyong sarili sa kanyang presensya. At alam mo kung ano ang mangyayari kapag nababalot ka ng presensya ng Diyos. Wala nang pagkakataon ang mga demonyo. Mga minamahal, ang espiritual na pagwawalang kilos ay hindi isang magandang lugar upang maging. Pinagkakaitan ka nito ng napakaraming pagpapala. Ngunit maibabalik ka kapag tumawag ka sa Diyos at sundin ang mga hakbang na naka-highlight sa video na ito. Ngayon ay oras na para tumawag ka sa Diyos para sa tulong. Mapagmahal na tagapagligtas, pinahahalagahan kita sa iyong pagmamahal. Ang iyong pag-ibig ay patuloy na humahabol sa akin, kahit na ako ay hindi karapat-dapat. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat sa pagtawag sa akin pabalik sa pakikisama sa iyo. Salamat sa pagbukas ng aking mga mata sa kung ano ang kailangan kong makita. Ito ay nagpapakita ng iyong walang katulad na pagmamahal sa akin, at ako ay nagpapasalamat para dito. Salamat dahil hindi mo ako binitawan. Salamat sa iyong mga bisig na laging bukas sa pagtanggap sa akin. Nagpapasalamat ako, Jesus. Mangyaring dakilain sa pangalan ni Jesus. Mahal kong Ama, kinikilala at tinatanggap ko ang aking kasalukuyang espiritual na kalagayan. Alam kong naging kampante ako at hindi ka nasisiyahan dito. Panginoong Jesus, patawarin mo sana ako. Panginoon, pasensya na sa pagbukas ko ng pinto para sa dyablo. Ikinalulungkot ko sa paggawa ng aking buhay na kaaya-aya sa mga operasyon nito. Pakiusap, Panginoon, patawarin mo ako at maawa ka sa akin. Mahal na Panginoon, pinagsisisihan ko ang bawat gawa ng pagsuway. Patawarin mo ako at gawing buo muli. Mahal na tagapagligtas, mangyaring iligtas ako mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kaaway. Hugasan mo akong malinis ng iyong dugo. Mangyaring iligtas ako mula sa mga tanikala ng mga pagkagumon at mga kasalanang nakagagambala. Sinubukan kong kumawala, ngunit hindi ko magawa. Kaya humihingi ako ng tulong sa iyo. Tulad ng alibughang anak, bumabalik ako sa iyong mapagmahal na yakap, mahal na Ama. Mahal na Jesus, mangyaring ibalik ako sa pakikisama sa iyo. Namimiss ko ang mga panahong ginugol ko sa iyong presensya, na nababalot ng iyong pag-ibig. Panginoon, hinihiling ko na iyong ibalik sa akin ang kagalakan ng kaligtasan. Mangyaring i-renew ang tamang espiritu sa loob ko. Banal na espiritu, mangyaring huminga muli sa akin. Nais kong matupok ng iyong kagustuhan at kalooban.
Lord, bigyan mo naman ako ng lakas. Nanghihina na ang lakas ko. Pakisuyong baguhin ang aking lakas, aking Panginoon at aking Diyos. Mangyaring tulungan akong makahanap ng kaaliwan sa piling ng mga kapananampalataya. Ayokong maging loner sa karerang ito. Sinasaway ko ang bawat ulilang espiritu sa pangalan ni Jesus. Sumasalungat ako sa bawat taktika ng dyablo para hilahin ako palabas ng apoy. Ipinapahayag ko na ako ang itinanim ng Panginoon. Mahal na Jesus, mangyaring gisingin ang pag-ibig sa akin. Tulungan mo akong mahalin ka ng higit pa kaysa dati. Hayaang walang pumalit sa iyong lugar sa buhay ko. Mangyaring i-redirect ang aking pag-ibig at tumuon pabalik sa iyo. Panginoon, tulungan mo rin akong mahalin ang aking kapwa. Panatilihin mo ako sa apoy para sa iyo. Dalangin ko na tulungan mo akong maging disiplinado at nakatuon sa paglago. Salamat, mahal na Ama. Salamat dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sapagkat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Minamahal, salamat sa pagbigkas ng panalangin ito ng may pananampalataya. Makatitiyak ka na sinagot ka ng Diyos. Pumunta sa kapangyarihang ito at gumawa ng mga pagsasamantala. Gayunpaman, tandaan na i-like, magkomento, at ibahagi ang nakakahikayat na mensaheng ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.